Isang gabi wala siyang sariling bubong. Makalipas ang ilang taon, ang kanyang pangalan ay nasa listahan ng mga pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Bata pa lang ako, alam ko na agad ang gusto kong gawin. Sa aming maliit na bahay sa Tondo, Manila, ang mga dingding namin ay papel lang. Pero sa isip ko, ang mga dingding na iyon ay canvas. Pinupuno ko ng mga drawing ang bawat sulok. Kahit wala kaming pambili ng mamahaling kagamitan, ang mga lumang dyaryo at karton ang nagsisilbi kong papel. Naisip ko, sana balang araw, ang mga drawing ko ay maging totoong buhay, hindi lang sa papel. May mga pagkakataong kulang na kulang kami sa pagkain. Kadalasan, ang almusal namin ay isang piraso ng pandesal na hinati sa 3. Alam mo yung pakiramdam na gutom ka pero kailangan mong maging masaya para sa mga kapatid mo. Ganun. Nagtapos ako ng high school na may honors, pero walang pera para makapagkolehiyo. Ang tanging nagawa ko noon ay mag-aral ng libreng graphic design online. Gabi-gabi, sa ilalim ng nakakasilaw na bumbilya, pinipiga ko ang bawat segundo para matuto. Ang pangarap ko noon ay makagawa ng kahit isang logo na makikita sa kalsada. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Isang maliit na pangarap na magiging pundasyon ng isang imperyo. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. May isang araw, nakita ko yung kapitbahay namin na nagbebenta ng mga damit sa kalsada. Ang ganda ng mga design niya, pero ang logo niya, parang dinrowing lang ng bata. Lumapit ako sa kanya, si Aling Nena. Sabi ko, Aling Nena, pwede ko po bang ayusin yan? Medyo nagulat siya, pero pumayag. Ginamit ko ang lahat ng natutunan ko sa online. Gumawa ako ng isang simpleng logo na mukhang propesyonal. Hindi ako humingi ng bayad. Sabi ko, kapag kumita po kayo dahil dito, bigyan niyo na lang po ako ng kahit anong kaya niyo. Aba, ang galing naman ng apo mo. Tingnan mo nga naman, ang ganda na ng logo ng aking damit. Dati, parang laruan lang, ngayon, parang totoong tindahan na. Simula noon, dumami ang nagpapagawa sa akin. Mga maliliit na negosyo, mga nagtitinda sa palengke. Minsan, 3 hanggang 4 na logo ang nagagawa ko sa isang araw, gamit lang ang lumang laptop ko na minana ko pa. Walang tulugan. Pero masaya ako. Kahit pagod, masaya. Nakita mo ba yung mga bagong design ni Maria? Ang ganda. Parang mga taga-Malacanang na ang dating. May isang araw, nagkakilala kami ni Marco. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na advertising agency. Nakita niya yung mga gawa ko. Sabi niya, sayang naman ang galing mo kung sa maliliit na negosyo ka lang. Uy, Maria, nakakabilib yung mga gawa mo. Ang linis. Ang tibay ng dating. Alam mo, sa agency namin, kulang na kulang kami sa tao na may ganito ng style. Gusto mo bang sumubok? Kahit part-time muna. Nagulat ako. Advertising agency. Parang ang layo naman noon sa pangarap kong logo lang sa kalsada. Pero naisip ko, ito na siguro yung pagkakataon. Sabi ko, sige po, susubukan ko. At dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Mula sa mga kalsada ng Tondo, papunta sa mga opisina ng Makati. Pero hindi ito magiging madali. Magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Sa agency, araw-araw, parang nasa bagyo ako. Ang mga kliyente, malalaki. Ang mga deadlines, nakakabaliw. May mga pagkakataong umiiyak ako sa banyo dahil hindi ko na kaya. Pero tuwing nakikita ko yung mga logo na ginagawa ko, yung mga campaign na nabubuo, naalala ko kung saan ako nanggaling. Hindi pwede sumuko. Maria, ito yung proposal para sa bagong cellphone brand. Kailangan natin ng isang campaign na makakabenta ng 1,000,000. Ipakita mo kung kaya mo. Sa mga gabing iyon, hindi ako natutulog. Umuuwi ako ng madaling araw, tapos balik ulit sa opisina. Nakikipag-usap ako sa mga kliyente, sa mga team ko.
Hindi na lang ako graphic designer. Nagsisimula na akong maging leader. Grabe, Maria, ang galing mo. Hindi ko akalain na kaya mong i-handle to ng mag-isa. Para kang totoong siye. At dumating yung araw na pinakamatagal kong pinangarap. Binigyan ako ng chance na gumawa ng campaign para sa isang malaking bangko. Hindi lang logo. Buong campaign. Kasama na ang DH ads, billboards, social media. Maria, congratulations! Ang campaign mo para sa Metrobank, #1 sa advertising industry ngayong taon. Lahat ng tao, pinag-uusapan ang gawa mo. Umuwi akong umiiyak na naman. Pero this time, hindi dahil sa pagod. Dahil sa saya. Napagtagumpayan ko. Ang babaeng galing sa Tondo na nagdrawing lang sa karton ay nakagawa ng isang campaign na kinilala ng buong bansa. At ang Metrobank ay isa lang sa mga naging kliyente niya. Mula noon, sunod-sunod na ang dumating. Ang kanyang maliit na pangarap lumaki. Ang kanyang creative agency, naging isa sa mga kinikilalang top 100 sa Pilipinas. Ngayon, hindi na lang ako nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Nagbibigay din ako ng pag-asa. Yung mga bata na kagaya ko dati, na walang pera pero puno ng pangarap, sila ang gusto kong tulungan. Yung mga dating kalsada ng Tondo, ngayon mga opisina na ang nakikita ko. Hindi ko makakalimutan kung saan ako nagsimula. Ang mga karton, naging mga billboard. Ang mga lumang dyaryo, naging mga magazine. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.